kumusta? Ngayon, may pag-uusapan tayong isang manok na... Teka muna, hindi basta-basta. Ito'y isang icon, isang mahalagang parte ng kasaysayan ng agrikultura sa Amerika. Tara, alamin natin ang kwento sa likod ng Rhode Island Red. Magandang tanong, di ba? Paano nga ba nangyayari na ang isang simpleng manok ay nagiging simbolo ng isang bansa? Siguro inisip nyo, dahil ba masarap siya o dahil ang dami niyang itlog? Well, may point yun. Pero yung totoong sagot, mas malalim at mas surprising pa. Ayan, naging opisyal na state bird pala siya ng Rhode Island. Tama po ang narinig nyo, hindi isang agila o isang magandang ibon ha, kundi isang manok. At ang katotohanan yan, simula pa lang yan ng isang napakayamang kasaysayan na nagpapakita ng galing at pangangailangan ng mga tao noon. Okay, para mas maintindihan natin, balik tayo sa pinakaumpisa. Saan at paano ba talaga nabuo ang lahing ito? Ang kwento niya, patunay ito sa pagiging malikhain at praktikal ng mga Amerikano noong 19th century. Alam nyo, hindi ito aksidente. Hindi lang siya basta lumitaw. Ang Rhode Island Red ay sinadyang i-develop. Kasi yung mga magsasaka noon, kailangan nila ng isang, sabihin na nating, super manok. Yung matibay, maaasahan, at kayang magbigay ng karne at itlog. All-in-one, kumbaga. At dito, nagiging interesting. Para siyang naging isang melting pot na mga manok. Yung mga breeder noon, kumuha sila ng iba't ibang lahi mula sa buong mundo. May galing sa Asia, may galing sa Italy, at pinag-crossbreed nila. At yung signature niyang matingkad na pulang kulay, nakuha yan partikular mula sa lahing Malay. At yung paglalakbay niya para makilala, hindi yan basta-basta. Mula sa pagiging simpleng manok sa bukid noong 1854, unti-unti siyang ipinakilala sa mga exhibit hanggang sa naging official na standardized breed siya. Kinilala pa nga pareho yung single comb at rose comb variety. Isipin mo, halos kalahating siglo rin yung buong proseso. So ano ba talagang sikreto sa kasikatan niya? Ito yung konsepto ng dual purpose. Ibig sabihin, the best of both worlds talaga. Kung titingnan natin yung mga detalye, yung bigat niya, saktong-sakto para sa masarap na karne. At yung itlog, tuloy-tuloy. Ito mismo yung kombinasyon na hinahanap ng bawat pamilya sa bukid noon. So, ang pinaka-key takeaway dito ay yung pagiging practical niya. Dahil kaya niyang magbigay ng parehong karne at itlog, mabilis siyang kumalat at naging paborito sa buong bansa. Hindi mo na kailangan ng dalawang magkaibang lahi ng manok kasi sa Rhode Island Red, solve ka na. Pero, gaya ng maraming kwento, may twist. Dumating yung punto kung saan parang nagkaroon ng fork in the road para sa lahi na to. Nahati yung landas niya at yung paghahating yon, binago nito ang lahat, magpakailanman. At bakit nangyari yon? Dahil sa pag-usbong ng industrial agriculture. Biglang sumabog yung demand para sa itlog. Kailangan ng napakarami at napakabilis. So anong ginawa ng mga breeder? Nag-focus na lang sila sa pangingitlog. Yung ibang katangian, tulad ng pagiging malaman, medyo isinantabi na. At ito na nga yung naging resulta. Nagkaroon tayo ng dalawang klase. Yung modernong pang-industriya, mas maliit at mas maputla. Para siyang naging egg-laying machine. Samantalang yung original, yung old type na matingkad ang pula at mas malaki, siya naman yung unti-unting nanganganid mawala. At dito na ngayong pumapasok yung mga effort para iligtas yung pamana. May mga taong nagsabi, teka, hindi pwedeng mawala yung original. Ito na yung misyon na isalba siya. Ano bang ibig sabihin ng watch status? Ibig sabihin yan, seryoso na ang banta. Parang red flag na yan na nagsasabing, uy, kailangan nating kumilos kasi nanganganib na talagang maglaho ang lahing ito. At hindi lang yan ha, kinikilala na rin ang kahalagahan niya sa buong mundo. Isinama siya sa tinatawag na Ark of Taste. Ito'y parang isang global catalog, isipin nyo parang Noah's Ark, pero para sa mga heritage food na nanganganib mawala. Ang pagiging kasama dyan ay patunay sa special na cultural value at lasa ng orihinal na lahip. At huwag nating isipin na dahil old type siya, mahina na. Kayang-kaya pa rin niyang mga itlog ng 200 hanggang 300 itlog sa isang taon. So ipinapakita lang nito na yung heritage breed, hindi lang para sa historya, sobrang produktibo at valuable pa rin siya. At marahil ito ang pinakamalaking legacy niya.
Kahit na nanganganib ang original na lahi, ang dugo niya, ang genetics niya ay buhay na buhay pa rin. Sa katunayan, ginamit ito para i-develop ang marami sa mga modernong hybrid na manok na kilala natin ngayon. So in a way, nasa paligid pa rin natin siya. At dyan tayo magtatapos. Isang tanong na lang para pag-isipan nating lahat. Sa paghahangad natin para sa efficiency, mas mabilis, mas marami, mas mura, ano kayang mahahalagang pamana at mga kwento ang posibleng nawawala o nabubura natin sa proseso? Isang bagay na dapat nating pagnilayan